Mayong gabi na sa mga kaigsunan. Aniya na kita sa ikaduhang Miyerkules sa bulan sa September. Paspaskid kaayo ang panahon, no? Nag-joke sa Facebook nga mauso na sad ang mga kanta ni Jose Marichan, no? Kay duol naman ang Christmas. Kita nga mga Kristohanon ato gina-anticipate og maayo gid siya nga ato pod ibalik i-practice no kanang i-anticipate gyud nato nga duol na gid ang Christmas, ang birth sa ato ang Savior and Lord Jesus Christ. Diin kitang tanan atong gina-layout, atong gina-incline ang atong kinabuhi nga maparehas ta sa pagkinabuhi ni Jesus Christ dinhi sa kalibutan. Again, ang atong topic na pakita sa ikaduhang section sa atong statement of faith about persons. Pag-alang sa atong pagsugod, atong kantahon ang atong hymn, Ang Diyos Dalaygon. Hymn number 4. Magampo kita. Takos lamang Ginoo nga pagadaygon ikaw sa kanunay o dalaygon ka gyud o Dios tungod kay dagang maayong mga buhat nga imong gipasinati, imong gipakig-ambit, imong gihatag kanamo. Ning kagabiyon Ginoo, takos sa kapasalamatan kay anasab kami ning midweek prayer service o gitanaw namo kini Ginoo nga makahatag ka na mo katinawan, labi na kung magisgot kita o kabuhatan. Nang ginaot kami Ginoo nga sa mga pulong nga among mga dunggan karon, mga kaalam nga imong ipakunsad alang ka na mo, nang ginaot nga masabtan-sab na mo, kabililhon ang kinaiyahan nga imong gibilin ka na mo. Yung tanan na mo gyampo, tungod sa ngalan ni Jesus nga maginog manuluwas. Amen. Atong basahon ang atong statement of faith, atong basahon ang atong miaging simana ug atong idugtong karon nga simana. We believe that persons are created in the image of God and destined to live in community with God, with other persons, and with all creation. That being entrusted with God's creation, they are called to participate in the establishment of a just and compassionate social order. Alang sa pagbasa sa Balang Kasulatan, gibasa naman ni Pastor Ading no last time ang Genesis chapter 1 verses 26 to 28. At tong usbon kini basa pero mopadayon kita paingon sa 31. Kini nagaingon,
Then God said, "And now we will make human beings. They will be like us and resemble us. They will have power over the fish, the birds, and all animals, domestic and wild, large and small." So God created human beings, making them to be like Himself. He created them male and female, blessed them, and said, "Have many children, so that your descendants will live all over the earth and bring it under their control. I am putting you in charge of the fish, the birds, and all the wild animals. I have provided all kinds of grain and all kinds of fruit for you to eat. But for all the wild animals and for all the birds, I have provided grass and leafy plants for food." And it was done. God looked at everything He had made, and He was very pleased. Evening passed, and morning came. That was the sixth day. So mga kaigsunan, nining kagabion ang atong concentration na sa katong gibasa ni Pastor Kiking katong sa third part sa atong section 2 sa atong statement of faith regarding sa person nga we are entrusted with God's creation. So, nindot kayo how ang atong simbahan UCCP parimind ta nga kini siya is kuan siya entrusting, no? Kaning word nga gi-entrust ta sa usa ka buluhaton. Kay kung mobasa ta sa mga different nga mga kaning interpretation sa Bible, makadungog ta nga para ito kaganina atong gibasa from the Good News, gi-mention nga they will have control sa tanan nga kabuhatan, no? Ang mga tao daw will have control sa tanan kabuhatan. Sa uban po nga translation maingon nga they will have dominion over the fish of the sea and of the land and of the sky. So kini nga mga words, no? Kining dominion, have control. Di ba kung kumaminaw ta aning control o dominion, kita nga mga Filipino, naagid siya impact sa ato ang murag masakitan gid ta. Ngano man, kay kita mismo sa ato ang long history sa pagka-Filipino, atong nasinati kung giunsa ta pag-control o kanang have dominion or conquered kita sa uban nga mga nasod. No? How much more kung unsay bation sa kabuhatan sa Dios, nga kini nga mga teksto kaniadto gigamit ni siya to justify ang kanang pag-abuse sa kabuhatan. Dili lang ganito kabuhatan pati mga tao, no? Makadungog kita sa historical backgrounds or facts or stories coming from people who have experienced kung unsa ka sakit ang mga kanang gitawag na to nga pagdominion sa ubang tao, pagdominar, no? O oppression, no? Nga hantud karon naapaghihapon na siya, no? So kaning being entrusted with God's creation sa among pagtuon sa seminary, instead of seeing it, di ba kay karon kay we are called to be stewards of God's creation. Kung stewards ta, but pasabot nga aduna kitay authority to take care of God's creation. But then naa siya dili kay siya kompleto nga pulong hay tungod sa pag-atiman gyud sa creation sa Dios. So ang uban theologians would say nga, instead of using the word stewards, use the word partners. Nga naman, kay kung partners sa atong gamiton mga kaigsunan, nasayod ta nga partner ta sa Dios. We work hand in hand with God in taking care of God's creation. So once na ay mabuhat na to nga dili maayo, we are accountable. No, we are accountable kung wala na to natiman ang kabuhatan or creation sa Dios. Kay nakalimot man ta nga natay partner ang Ginoo sa pag-atiman sa iyang kabuhatan. Gani, one of our activities sa Hexagon Camp
sa makahinumdum sa Camp Bugsay, A represents accountability of for God's creation. Na gani lecture si Tito o Elder Emmy Abel Nonosa mahitungod niining pag-atiman gyud sa kabuhatan sa Dios, which is karon very eye-opening, no? Kay it's an eye-opener for all of us because we are seeing the negative effects of this pandemic. Now, ilabi nang it all boils down to the idea nga ngano nagka-pandemic man ta, it's because wala na to giatiman og ayo ang kabuhatan sa Dios ngayang gihimo, no? According sa verse 31 og many verses nining Genesis chapter 1 niingon gyud ang Dios nga it was very good. He was very pleased kay nginana gyud unta kamaayo o nindot ang kabuhatan nga gihatag gigasa sa Dios alang kanato nga atong pag-aatimanon, no? Although we started planting, we are into plants, we are into kuan, pero somehow at some point, no, whether we like it or not, we cannot deny the fact nga some of it is mere kanang going with the flow, makiuso, no? Dayon collecting the plants, no? Pero we hope nga the essence of really trying to take care of God's creation is there, no? So there are so many ways nga kita mismo mga Kristohanon ato paning we can still unsa na siya kanang pamawi lugar, no? We can still do pamawi sa atong Ginoo niining aspeto sa atong pagka-Kristohanon. Daghan kayo pamaagi nga atong pwede mabuhat alang niini. Kay kung wala gyud ang kabuhatan, kung wala na gyud putay makaon, mainom, wala na pud ta. Diha na to masukod nga indeed we are part of God's creation. Part ta sa gimugna sa Dios, part pud ta nga created beings, dili gyud ta Dios, no? We are created, we are not the creators. So mo nang kinahanglan kita mag-amping. Gani, kung makinumdum ko sa usa sa mga lessons sa kung pag-eskwela, I think I was still in high school or elementary at the time. Part of the lessons nga ginatudlo sa ato, dili kay ko sure sa subject, I think it's in social studies man siguro or kanang may tungod sa atong civics and culture. Na it mentions nga unsay lamang nato sa ubang nasod, no? And then perhaps the right answer nga dapat nato ihatag is that we are rich in natural resources. That is good, no? It's good that we say nga we are rich in natural resources, no? Bisan si Pastor Ading nga kuan kaning expert ni ini nga sa agricultural nga bahin, no? Tinuod ang Philippines is rich in natural resources, but then ang sumpay na dayon ang karon ako nasabtan nga dili kay ko ganahan. We are rich in natural resources, ang sumpay dayon busa ato kini ampingan kay para mahimo siyang export quality aron daghan foreign investors nga mo invest sa tong nasod ug mogamit sa to ang natural resources, of which by that time katong mga panahon sa to ang history as Filipinos, we say nga that was the best remedy to the poverty that we're experiencing. Kay affected man gyud kay taning term nga third world country. We are living in a third world country. To think nga kaning term nga third world country, gikan ni siya sa gawas. It's not even our language, no? Kanang basin og panahon na pud nga tanawon gyud nato nga basin og ilahara po ng interpretation or definition nga we're in the third world country. Diha noon ni kontributa Filipinos. Ni kontributa sa kadautan sa kabuhatan sa Dios. Kaya alang ka nato, maayo ra gyud tong i-export ang mga
natural resources kay para sa to amoy pamaagi nga mudato ta. Unsa giday nang pagkadato or kanang rich, being rich. Basin og atura po nang gi-outline sa foreign nga pangunahuna, no? So wala kita sa UCCP padayon ang panawagan nga kinahanglan atong pagatimanon because we are entrusted with God's creation. Mayong gabi sa tanan. Nindot kaayo nga pamalandungon ang atong tema karon tungod kay naghisgot kita about God's creation. According sa atong gibasa sa Genesis, kung imong nagsubay mo sa Genesis chapter 1, nga giuna sa Dios, grabe niya kita ka hinigugma, no? Giuna niya sa pagbuhat ang mga pagkaon, tanan nga gikumpleto niya, mga mananap, ang mga kalasangan nga doon na mga prutas, imagino lang nato, siguro mga utanon, ang mga isda, giuna na niya create. Before ta niya gi-create. Aron, nga kani silang tanan nga mga creation, connected sa atong kinabuhi. Kay without them, dili pod ta maka-survive sa atong pagkinabuhi. Usa lang gani ka daw di ka kainom sa tubig, di ba maluya na ka. Di ba? So kana siya gi-create na sa Ginoo para na nato nga supply. So kita connected gyud ta bisag unsaon pa nato guna-una. Ang atong pagkinabuhi dire ga-connect gyud sa creation nga gibuhat sa Ginoo. Unya kaning mga mananap intended gina sila nga para sa ato nga pagkaon. Kaning mga tanom intended gina sila create para sa ato nga supply. So mauna siya nga gihimot nga steward sa Ginoo para rapod na sa atong kaugalingong kaayuhan. Kung atong ampingan, kung atong ipasanayon ang mga mananap, naata pirmi supply. Kung naatay usahay mo nang problema dayon, no, naadayon karon mga sakit sa mananap managkalain-lain nga kalit lang mga matay di natapakanon kay kuan mo ni muna naanay mga chemicals. So mga buhat gyapon na sa kaaway pero hinumduman nato nga ang Dios pagbuhat niya sa tanan maayo. Maayo gyud kay para na sa ato tanan kaayuhan. So mauna nga kita ang interest sa Dios tanan tungod kay kabalo ang Dios. Without that kanang mga gi-create niya nga mga tanom, mga mananap, mga isda, dili pud ta mabuhi sa ato rang kaugalingon. So dapat ato gid silang antimanon, ampingan para ra pud na sa atong adlaw-adlaw nga panginahanglan. Ingon pa din sa akong gitanaw, ang stewardship, gidefine siya as utilizing and managing all the resources of God. So, ini Pastor din, kinanglan nga atimanon ginag-ayo ng gitawag na to kinaiyahan nga gihatag sa ato sa Ginoo. Balik ta sa Genesis chapter 1 verse 1. Kung tanawag basahon nato na siya, everything is chaos. Yung pandini. Sa pagsugod sa Dios sa pupot sa kalibutan o sa tanang butang sa kalangitan, ang kalibutan ang walay hitsura. Meaning, chaos kaya siya. So, nag-create, yan yung gikuan, yung tungkol sa iyang gahom, yung gisugdan na pagbuhat ang mga gikinanglan sa katawhan. And then, everything is good until sa unong kadlaw. And then, paulay siya. Kung dili ta kabalo mo pamalandong niini, dili nato buhaton ang atong responsibilidad as steward or partners of God's creation. Balik din ta din sa reverse creation. At the end, humanity destroyed the heaven that was called earth. The earth had been beautiful until the spirit of humanity moved over it and destroyed all things. So balik na punta sa chaotic na kalibutan. Pero dili ta gusto mo abot niya na. Kung di ta gusto mo abot niya na, kinahanglan atong buhaton, atong responsibilidad as tinugyanan sa binuhatan sa Diyos.
Na ay usa ka storya tingali nadunggan na ni sa uban ako lang ibalik. Na ay usa ka lalaki nagdala sa iya ang garbage. Nagtanaw-tanaw siya, wa man say kalabayan, paglingi niya sa daplin, hawan man, tanaw niya wa may nakakita, gibili niya ang basura, lakaw siya. Na ay ikaduha nga tawo nagsunod, pero wa na niya nakita tong usa. Pagtanaw niya, kinagbitbit man pud siya basura, kita siya nga naa may basura gibilin. Iya pong gibilin niyang basura, lakaw pud siya. Lahi na pud nga tawo, nakakita siya, na may lahi nga basura, nagbitbit man pud siya basura, and siya basurahan tingali ni, iya ang gibutang pud ang iyang kaugalingong basura. Now, gikan sa tulo ka tawo, daghang tawo ang naglabay sa ilang basura. Nahibalik ning katong unang tawo nga mo'y unang naglabay. Pagbalik niya, di ba, primero niyang lantaw hawan, siya mo'y unang naglabay. Sunod niyang balik, nagtipunog na ang daghan kaing sagbot. Mingon na din siya, unsa maning mga tao dinhi nga mga wala may batasan, mga irresponsable, pataka laglabay nga di man ni angay labayan. Kini nga storya nagpakita nga usahay kusog ta mo tan-aw sa unsay kahimtang, pero nalimtan nato nga nahimo tang parte sa mao nga problema. Manang common kaayo ang panultihon nga unsay atong kabuang mubalik ra gyud nato. Pasalamat ra pud ta sa ato ang gobyerno, especially diri sa Cagayan de Oro, kay naayatay daghang gipanghimo sa panghuna-huna nga mamahimo tang responsabling tinugyanan sa kabuhatan sa Dios. Sa bisan unsang pamaagi, ang atong nabalaan nga sa una plastic ang gipanggamit karon gi-minimize, no? Nahimong balaod. Gani ang ato ang kauban sa iglesia si Armin nga head sa Cleanro, usa siyang gipanghimo parte sa ilang buluhaton, manglimpyo sa mga kanal, pangkuwaan, palaluman, unya apil sa akong nakita sa Facebook, parte sa ilang trabaho, manguha sila og katong mga sigarilyo bitaw, upos sa kadalanan, o niya katong mga basurahan, gilimpyuhan, no? Og daghanan pa. Maayo kini siya nga mga buluhaton tungod kay bisan sa mga gihuna-huna nato nga basin pwedeng maka-minimize sa pwedeng makadaot sa ato ang kabuhatan, atong himuon. Kay atong balikan, mangutana ko mga igsoon, kutob sa mahimo, lami kaayo nga daghan tag sinina. Kung naatay motor, kung madaot atong motor, lami hunahon-naon nga kung naalang tay kwarta, palit na pud tag bagong motor. Pero murag dili pariha nga concept kung maghisgot ta og kabuhatan. Wala na tay laing kabuhatan. Kung maguba ni siya o kung atong tan-awon ang atong kahimtang karon, murag nagkalisod na. Daghan na ang naka-experience siya og baha, no? Daghan na ang miingon nga grabing linog, no? O di lang ko kabalo sa mga scientific nga explanations, pero ang nagpabili nako nga ang atong mga binuhatan na ay koneksyon o na ay mamahimong resulta puhon. So kung sige tang magpasagad, kita ra po'y maka-eksperyensya sa posibleng epekto sa ato ang pagpasagad. Moingon ta nga, ay dili man ko apil ni ana. Pero kita biyang tanan na ay mga wastes. Asa man nato gipanglabay, no? Munang sa atong discussion atong last week, munang magtinabangay ta tungod kay isip mga imahe sa Dios, mapakita unta nato nga naapabi tay umaabot nga mga kaliwatan. Unsa ang hitsura sa kabuhatan sa Dios nga atong gihulman kung nakasinati ta karog kalisod, unsa na lang man ang mamahimong kinabuhi sa atong sunod nga mga kaliwatan. Gani dugay na kaayo ng kanta nga kapaligiran, pero gwapo kaayo ang mensahe nga basin mo abot ang panahon nga atong mga kaliwatan di na ka-experience unsa kalipay ang mukatkat og kahoy, no? Gani sa
sa Facebook atong miaging adlaw, nakoy nabasahan kana bitong experience nato, di ba? Atong miagi nag-celebrate ta sa rural life, no? Emphasis month, no? Lami kayo hinumduman ang imo ang experience with nature, no? Labi na sa atong childhood. Hinaot nga kung nahigugma ta sa ato ang sunod nga generation o sa sunod nga mga kaliwatan or atong mga silingan, hinaot nga ma-preserve nato ang hinulaman nato nga kabuhatan gikan sa Dios. Kay dili biya ni atoa, no? Mamahimo tang responsable ngadto sa Dios sa gipahulam niya nga kabuhatan. Na ako'y gusto i-challenge sa ato no mga kaigsunan sa atong theological viewpoint may tungod sa kalibutan. Kay meaning panahon sa pandemic, nagid ko'y madunggan nga atong mga kaigsunan maingon nga basin duol na gyud mubalik ang Ginoo ug maguba ang kalibutan na mag-end of the world na. Andam na ba mo nga malangit? Usahay no, murag kung ako siguro ang kabuhatan, mingon ko nga, human ko ninyo gihugaw-gawan o giguba, mingon din mo nga, muadto na mo sa langit, kaya di na mo ganahan sa kuha. No? It's unfair kay siya sa kabuhatan nga gibuhat sa Dios, nga gingon niya nga, maayo ni nga kabuhatan, nga kita ang naguba. Musa mga kaigsunan, i-challenge na to atong mga kaugalingon, nga, napamantay chance to take care of God's creation because we are God's partners. Na ang Dios suban kanato. Wala ni biya gyud ang Dios kanato. Ang gikinahanglan lang gyud sa Dios mao ang atong kasing-kasing nga andam alang sa pagbuhat sa iyang kaubuton. Specifically karon sa atong discussion, mao ang pag-atiman sa iyahang kabuhatan. Dugang panini, kung may isgot mong tao kinaiyahan, sa una pure pa kayo ni, karon nadaot na gyud, it is because somehow wala kayo ta mo participate, wala kayo ta nakiglambigit sa kinaiyahan. Higayon na siguro nga magbuhat ta unsay maayo para sa atong kinaiyahan. Kung mahilig kay ka magsunog og basura, undangan na nato na kay ginabawal na siya. Kadua, bawal na pod nga maglabay-labay ka og basura bisag asa. Kung masapnan ka, dako kayong multa. Pero the issue there is dili siguro tungod kay makaapod ka og bayad, bisag asa na lang ka mong ba mo labay. Ang issue ana is how do you take the nature nga imong responsibilidad nga sa pag-atiman niini. Kung gitan-aw nimo nga kanang nindot kayo ang imong pandamit, nya bisag asa lang ka manlabay og basura, unsa may epekto ana sa imong kinabuhi, unsa may pagtan-aw ana sa tao sa imo. Kung unsa ka kalimpyo sa kasing-kasing, it might be also nga limpyo pod ang imong pagtan-aw sa kinayahan. So masukog ka kung nay maglabay bisag asa og basura tungod kay wala nimo na buhatan ang bisag asa lang nagka maglabay og basura. So kung if you are not serious about this, dapat serious na ta karon. Kay ingon pa ni Jimmy ganina, kung dili ta kabalo mo lantaw o pumutan-aw sa ayo or mutabang sa pag-ayo anong ting kinaiyahan, musubra na gyud ang baha sa Cagayan de Oro. Kasakbit nga lugar o bisa na sa tibok Pilipinas o bisa na sa tibok kalibutan, as we have seen sa mga balita on radio station, bisa na sa television. And that is why dili ni siya kuana kanang ingon nga warning. It might be a warning, but kana bitong bantay ta. Kay kung dili ta kabalo mutubag niini, basig kita ra po'y mabiktima. Basig mobalik ra pud na sa ato nga tungod kay nagpasagad ta karon ug wala ta mutabang sa pag-atiman sa atong kinayahan.
From the word kinaiyahan, nadia ang kinaiya. So kanang kinaiya, imo na, dininas imo kasing-kasing. Mo nang kinaiya, ginugawan ka, hugawan ka gyud. Kung hugawan ka, meaning, bisag asa lagi ka malabas imong basura, kaya hugawan ka man. So, depende na karon sa imong kinaiya. Pero kung limpyo imong kinaiya, limpyo imong kasing-kasing, then bisan ang pag-istorya nimo, bisan ang imong pagtanaw sa imong kagalingon, bisan pagtanaw nimo sa mga tao, limpyo pod, kay limpyo man imong kasing-kasing. So butangan na toghan, kinaiyahan, meaning kungkunghan, kana kamot, unsa man nimo pag-atiman sa imong kinaiya. Sa imong kinaiyahan. So I hope nga out of that, makita nato nga dako giday kay tag responsibilidad as partner sa atong Ginoo diha sa creation. Pahinumduman lang nato ang tanan natong mga kaigsuonan, labi natong laminaw. Atog yung hinumduman nga kung manglabay tag basura diha sa mga suba, sa tubig, ikaw ra po'y nag-inom ana sa imong basura. Muna atong hinumduman. So kung gusto nimo nga maayo ang future sa imong sa generation nga umaabot, mag-start na ta karon nga ato nagyong kung ang basura asa dapita siya ibutang, ato gyung butangan sa dapit alang sa iya, dili kay bisag sigarilyo di ta manigarilyo pero gipang TV ta. Kay ang nanigarilyo gipanglabay dito suba ang ilang mga opos. Mao na siya nga ato gyung hinumduman nga ang atong hugaw kita ra po'y nag-inom ni ana. Sige. To close, we saying kini siya nga responsibilidad. It does not lie to just one individual, no? It lies to everyone. Kitang tanan, we are accountable ni. So, busa natay simbahan, no? Busa natay iglesia. Kaya parang kita nga nasa simbahan, magtinabangay, mag-atiman sa kabuhatan sa Dios. Aron nga mahulog nga nagtuuman ta niini nga Dios nga buutan maayo mo'y magbubuhat sa tanan. Nagmatinundaanon gyud ta sa atong pagtuo kaniya kay makita man sa atong pagkinabuhi. Alang sa pagtapos ato ang midweek prayer service ning kagabion atong kantahon atong closing hymn. This
labing balaan ug labing gamanang Dios. Salamat kaayo sa pagpahinumdum kanamo sa among mga buluhaton nga wala namo nahimo o Dios. Mga responsibilidad nga imong gisangon kanamo. Manangayo kami pasaylo Ginoo sa tanan nga mga hitabo nga kami nagbangay-bangay sa pagparticipate sa pagbuhat sa alang sa kaayuhan sa amo rapod nga kinabuhi ug sa tanan nga creation nga imong gi-entrust kanamo. Nangayo kami pasaylo Lord, we are guilty nga wala namo nahimo kini. Tungod ni ana makita pinaagi sa mga panghitabo, mga sakit nga among nabatunan, mga dinggi, mga nagkalain-lain nga sakit, mga cancer. Kana nakuha tungod sa among wala kami gipabayaan namo ang among obligasyon isip mga stewards sa tibuok nga creation. Tungod kay connected sila sa among mga kinabuhi. Sa unang panahon o Dios nga wala pa Ginoo ang mga daghang basura sa tibuok kalibutan, nagpuyo ang mga katawhan abundantly, walay mga sakit. Pero karon nga panahon o Dios, dali ra kaayo bisan ang hangin polluted na tungod sa among pagpabaya. Pasaylua kami Ginoo, hinaot unta isip mga Kristohanon kami ang muuna sa pagpamuhat alang sa kaayuhan ni ini nga kalibutan. Kay kung nangambisyon kami, nangandoy kami sa langit, mahimo kining among pagpamuhat sa pagantiman sa creation, mao kini ang usa ka pag-build up sa kingdom of God nga among gihanduraw nga makapuyoon niya kami sa gingharian sa Dios. Kini nga gingharian kami ra usab ang mga build niini pinaagi sa among pagantiman sa kabuhatan nga imong gihimo nga sa unang panahon gihimo nimo ang tanan nga maayo ug karon dili na namo mabati ang kaayuhan tungod kay nakit-an namo ang dili maayo nga mga palibot, hugaw, bisan ang among mga suba, mga kadagatan, daghang mga hugaw nga gikan ra usab kanamo o Dios, gikan ra sa tao nga gihatagan nimo sa katungod sa pagantiman sa kabuhatan. Sa inaot unta nga ikaw magapasaylo kanamo o ginaot sab unta imo kaming ayuhon o hatagan sa kaalam sa pagantiman niining tanan aron mobalik Ginoo ang kaayo ug katahom sa imong kabuhatan ug mahimo usab nga magmatahom ang among kinabuhi sa among pagpuyo uban sa tanan nga kabuhatan nga imong gisangon kanamong tanan. Nagampo kami sa mga katawhan nga naa karon sa ilang panimalay, hilabi na katong mga masakiton o Dios. Hinaot nga ang imong gugma ug ang imong gahom magapamuhat diya sa tagstag sa nila kakinabuhi o ginaot Ginoo nga matagamtaman nila ang imong pagantiman usab ug paghigugma kanila samtang sila anaa sa ilang mga sakit Ginoo. Naghangyo kami kanimo nga panalanginan nimo Ginoo sila, ayuhon nimo pinaagi sa imong kabubuton o Dios. Kanasayod kami nga mas maayo ang kabubuton nimo kaysa amo unya nga pagbuot. Busa gitugyan namo ang tanan diha kanimo. Panalangin niya ang tibuok nimong katawhan ug padayon kami nangahangyo nga iiway kami sa sakit sa virus nga dala sa pandemic o Dios. Magapadayon kami paghangyo kanimo nga ikaw magabantay sa tanan mong katawhan sa tibuok kalibutan ug magapanalipod sa tagsa namo ka kinabuhi o Dios. Itugyan namo ang among mga kinabuhi diha kanimo pinaagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong gabi sa tanan. See you next week sa next Wednesday. We will be reflecting on our sinful nature. You can read in advance Genesis chapter 3, the whole chapter of Genesis chapter 3. God bless kanatong tanan.